Magandang hapon, Brad Sam. Hello po, Pas. Magandang gabi po dyan. Magandang gabi po, Sister Lindsay. Magandang hapon, Brother Eric. Hallelujah. Kumusta po ang lahat? Malapit na po tayong magsama-sama muli sa isang bahay panambahan. At malapit na rin po ang ating paghihiwalay. Sana nga po sulitin natin habang tayo po ay magkasama-sama pa, ano po? Oras na ba? Alas 3:08 na po. Saan na po yung iba? Wala pa. Hello, Brother Alan. Musta na po? Brother Romeo, magandang hapon. Ilan na po tayo? Pipito. Hello, Sister Lynn. Musta po? Po, malapit na po. Hintay tayo ng mga ilang minuto po, ano. Hallelujah, hallelujah. Ano, Itchil? Miss na rin po namin kayo din po, Brother Alan. Amen po. At ito na po yung pangatlo po nating pag-aaralan. Ano po? Ang una po nating napag-aaralan is about the Word of God. Pangalawa po nating napag-aaralan is about faith. Pangatlo po nating napag-aaralan kahapon
Sino? Paspa, magandang hapon po. Musta po kayo? Sister Ruda, magandang hapon po. So, praise God po at tatlo na po yung natakil natin. Ano po? About the Word of God, about faith, and about prayer, no? So, sa mga oras na ito, ano po, maghintay tayo mga ilang minuto na lang, no? Sa mga oras na ito ay talakayin naman natin ang isa pang napaka-importanting pag-aaralan natin, which is sin. Kung ano po ba ang maidulot ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Kung ano ba talaga ang maidulot nito, no? Kaya nga po maganda po talagang matukoy natin at malalaman talaga kung gaano pala katinding kalaban itong kasalanan na ito, no? So magandang hapon na magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga inaasas dapat narito, wala pa ni isa sa kanila, no? Agawfi, magandang gabi po, mayong gabi no? Hope sana na matuloy-tuloy po yung pakikinig sana nila para sana kahit papano ay malalaman po nila ang mga importanteng bagay na dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin bilang isang mga pinili at tinirang ng Panginoon bilang mga Kristiyano. Amen. So, tayo po awit, no? Mahirap na po na hintayin natin at we are not sure kung sila po ba ay nito, no? So, tayo po awit muna. Ihanda natin ating mga sarili, mga kapatid. Hello, yung pamangkin ko si Sayla. Magandang mayong gahapon, gabi ida. Awit po tayo, mga kapatid. Hide me now under your wing, cover me within mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Know you, our God. Find rest, my soul, in Christ alone. No is power in quietness and trust.
Father, you are King over the flood, and I will be still, for you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Will be still, know you are God. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid. Yes, Father God in heaven, Jesus Christ Lord. Once again, Father God, it's a blessed afternoon po sa inyo. At thank you very much, Father God, for this moment. That once again, Father God, you're giving us a chance, Father God, na makapag-aral muli ng iyong banal na salita. And I'm just asking you, Holy Spirit, to be upon with us, Father God, from the beginning up to the end sa pag-aaral na ito, Father God. Guide us and protect us always, Father God. Ilayo mo po kami sa anumang mga disturbances. Hallelujah, maging mga nakikinig po sa mga oras na ito, Father God. Hallelujah. Open their spiritual hearts and spiritual mind and understanding, Father God. Hallelujah. Nang maunawaan po namin, O Diyos, ano po ang mapag-aralan namin sa mga oras na ito. Lord, hallelujah. I know, Father God, that apart from you, we can do nothing, Father God. At iniling ko po sa inyo. At higit sa lahat, Father God, na ako po ay inyong gabayan. Give me a triple portion of anointing, Father God, na hindi po ang aking kahinaan, ang kanilang makikita. Bagkus ang iyong kapurihan lamang, Father God. Hallelujah. Hide me at your back, Father God. Hallelujah. Sapagat alam ko, Panginoon, wala po akong magagawa. I am zero, Father God, without you, Father God. Patuloy mo po akong turuan, patuloy mo akong bigyan ng katalinuhan, Father God. Hallelujah. Patuloy mo akong bigyan Yes, Lord. Hallelujah. Kita mo po, Ama, hallelujah, ang puso ng bawat isa. Kita mo po, Father God, ang kahinaan ng bawat isa. Po kaya, O Diyos, ang mga po sa aking buhay. Maraming mga temptation, maraming mga problema, Father God, na siyang gumagambala po sa bawat isa sa amin. But Lord, alam po namin, O Diyos, na nariyan ka lagi upang kami po ay alalayan, Father God. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapatid na binigyan mo, O Diyos, ng pag-asa. Binigyan mo ng tapang, binigyan mo ng courage, Father God, upang tumayo, upang ihayag, upang maging katuwang namin sa paglilingkod po sa inyo. Salamat sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. At tuloy ko pong hinihiling ko po sa inyo, doon sa iba namin mga kapatid. Lord, hallelujah, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa kanila. Sapagkat Lord, malinaw po ang panawagan mo po sa bawat isa sa amin, Father God. Napakarami na pong aanihin, ngunit kakunti lang po ang mga manggagawa mo sa anihan, Father God. Gamitin mo po ang bawat isa, Father God. Amen. Lahat kaming mga taga sa OICCLG, use us na maging sapat-sapat po kami, O Diyos, na iyong mga manggagawa at magagamit mo, O Diyos, para sa iyong kapurihan lamang, Father God. At hayaan mo po, O Diyos, na maibaba namin sa pinakamababa ang aming mga sarili, Father God. At hanging ikaw lamang ang siyang laging nangunguna at maitaas namin sa aming mga buhay. Tanggalin mo na po sa amin, O Diyos, ang mga pride, ang mga higwaan, ang walang
ang hindi marunong magpapasakop. Lord, hallelujah. Hayaan mo po na ang bawat isa ay magkakaisa, lalo na po sa ganitong pag-aaral, Father God. Huwag nawa nilang isipin na sila ay marurunong na, Father God. Bagkus, Lord, lahat po kami ay nangailangan ng turo na nagmumula po sa inyo. In every moment of our life, Father God, mga mangmang po kami, O Diyos, sa harapan mo. Kaya Lord, kailangan namin na siya sa atin. According po sa inyong sinasabi sa Joshua 1:8, siya sa atin namin palagi ang inyong banal na salita at pagnilay-nilay namin ito araw o gabi nang malalaman namin anuman ang mga nakasulat at sa gayon kayo po ay magtatagumpay. Tanggalin mo po sa isipan ng bawat isa na iniisip nila na sila ay mga marurunong na, Father God. Bagkus, Lord, hallelujah. Ibigay mo ang willingness, O Diyos, na matuto palalo, Father God. Sapagkat, Lord, hallelujah, hindi po madali ang battle na haharapin po namin, O Diyos, kung kami po ay uwi na sa bansang Pilipinas. Kaya, Lord, hallelujah, dito pa lang, Father God, hasain mo po ang bawat isa sa amin nang maging matapang kami, maging matatag, anuman ang kaharap-harapin namin sa bansang Pilipinas sa aming pag-uwi, Father God. Hallelujah. Lord, bigyan mo ng pag-asa ang bawat isa. Bigyan mo po, O Diyos, ng pagpapasakop ang bawat isa, Father God. At hayaan mo po, O Diyos, na mamutawi lagi sa aming mga puso, Ama, ang pagpapasakop at ang pagmamahal ng bawat isa. Maraming salamat, Father God. And once again, Father God, I will lift up unto you this moment, Father God. Gabay ng bawat isa, let your Holy Spirit be upon with us, Father God. Gayon po sa aking mga kung saan man sila naroroon sa amang parte ng daigdig na ito sila naroroon, kung sila po ay nakikinig din, Father God, hallelujah, lalong na po, O Diyos, sa mga kapatid ko na naririto sa Saudi Arabia, hallelujah. Ikaw po, O Diyos, ang magproteksyon sa lugar na aming kinaroroonan nang wala pong mga disturbances na mangyayari upang kami po sa pakikinig sa inyong banal na salita. Maraming salamat, Father God, at patuloy ko pong kiniklaim ang victory namin mula sa mga oras ito, sapagkat alam namin, O Diyos, na according to your holy word, Father God, na two or more gathered in your name, you are in the midst of us. Maraming salamat, Father God. If you are with us, no one's against us. Thank you, Lord, for your protection, and thank you for the victory that you will give to us this moment. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay po, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Okay po, so yung napag-aralan po natin, no, natapos na po natin yung una nating napag-aralan is about the Word of God. Pangalawa po yung faith. Pangatlo po kahapon, natapos po natin kahapon yung about prayer, no? So, yung tatlo na yon, kung talagang nakukuha natin yung paghimay-himay natin, kung talagang may natutunan tayo, no? Yun po ay talagang medyo malaking tulong na po yun sa atin bilang mga Kristiyano. So, malaking tulong na po yun kung tayo man ay maghayo ng kanyang banal na salita. So, ngayon, pag-aaralan po natin uli, no? Ito namang tatlong litra. Tatlong litra na kung saan nagpapahamak po sa ating mga ninuno at maging sa ating kasalukuyan ngayon, na siyang magpapahamak po sa atin kung hindi tayo marunong lumapit sa ating Panginoon. Ano po ito? It's about sin. Okay? Pag-aaralan po natin ang patungkulan. Okay. Ang aim po natin is to show the effect of sin in the life of every person. No? Okay? Most people are aware of sin. However, many people don't know or devastating effect of sin upon their moral and constitutional and physical being. It is vital, therefore, that every Christian must understand the dreadful effect of sin so that he will desire to walk uprightly. Amen? So, thumbs up po tayo kung naririnig ninyo at klaro po ang aking pagsasalita, no? Para hindi po masasayang ang ating oras, na po. Magandang hapon muli kay Brother Flavio, no? Hallelujah. So, wala pa akong nakikitang nagta-thumbs up. Magandang hapon po sa aking mahal na asawa. Okay po, maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay ng ating mga pag-aaral. Ano po? Okay po.
Bagamat wala akong nakikitang nag-thumbs up, no? Siguro nga mahina talaga yung mga signal namin dito. Ano po? But pagtiyagaan na lang natin. Malapit naman na tayo harap na eh, no? Okay, salamat po Sister Ruda Romeo, maraming salamat po. Okay po, clear pala. So malapit na po. Glory to God po, at hindi po nasasayang yung mga pagpupuyat natin, yung prayer chain natin na kung saan pinipilit nating gumising ng madaling araw para lang po itong crisis na ito, itong pandemic na ito ay mawawala na at tayo po ay makabalik na sa regular nating mga buhay, no? Sa yung tayo po ay nagwo-worship na sama-sama, no? Yung tayo po ay nagtatrabaho na wala na po tayong iniisip pa na yung kung may kung hindi natin gaanong kabisado tayo, baka naman siya ay mayroon ganyan, no? So dito sa bansang Saudi Arabia, kung matutuloy, no, this coming June 21, kung hindi ako nagkakamali, no, ay magiging balik na po sa normal po, no? Balik na po sa normal. June or July? July ba tayo ngayon? I don't know. Buwan hindi ko na rin alam no? Dahil nakamukmuk na lang tayo sa mga kwarto natin, ano. So ay pagkaloob na sa atin ng Panginoon yan, at gayon din po sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa, sa Dubai, o sa lahat ng dako na kung saan naroon po ang mga kapatiran natin, hallelujah, na nagtatrabaho, maging normal na po ang bawat bansa, nang sa ganoon po ay magiging normal na rin po ang buhay natin. But lagi po nating alalahanin mga kapatid, no, sapagkat ito po ay isang dry run, no, sa isa pang mga pagsubok pa na nakaharapin natin, no. Ito po ay isang paalala sa atin nating Panginoon na dapat po, no, bagamat tayo nagsusumikap para po sa ating pamilya, ito po ay isang babala sa atin ng ating Panginoon na dapat po hindi tayo magfo-focus sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi po tayo magfo-focus sa ating mga trabaho, hindi po dahilan ng ating trabaho upang hindi tayo makapagsamba sa Kanya, upang hindi tayo makapagbigay sa Kanya ng komunikasyon, upang hindi tayo makapagbigay ng maiksing panalangin para sa Kanya, no? Hindi po hindrance yan, no? Kaya nga po binigyan niya tayo, hallelujah. Hallelujah. What happened? Okay po. So binigyan niya tayo ng kaalaman, binigyan niya tayo ng mga guidelines sa banal na aklat, sapagkat ang lahat na nangyayari ngayon, hindi na po dapat i-prophesize yan eh. Hindi na po dapat nating pagtakhan, sapagkat ang lahat ng yan, hallelujah, ay nakasulat po sa banal na aklat. Ngayon kung tayo nagbabasa ng banal na aklat, hindi na po tayo talaga yan ay nakasulat sa banal na aklat. Amen? Kaya nga po mga kapatid, hindi tayo dapat mag-alala o matatakot, sapagkat mangyayari talaga ang mga bagay ng Panginoon doon sa mga nauna nating mga pag-aaral. Ano po? Ang sabi niya, huwag po tayong matatakot. Bagkus tayo po ay kailangan mag-focus sa kanyang banal na salita, sa kanyang mga pangako, sapagkat mawawala na ang lahat ng bagay sa mundong ito, ngunit ang kanyang salita ay mananatili, no? Ang kanyang salita ay mananatili. Now, bakit kailangan nating mag-focus sa ibang mga bagay, no? Bakit? Anong kadahilanan? So wag na tayong mag-focus sa ibang mga bagay. Bagkus tayo mag-focus sa salita ng Panginoon, sapagkat yan po ang permanente at hindi po mawawala magpakailanman. Amen? Hindi ko po sinasabi na magtatamad-tamaran na po tayo sa ating trabaho. Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, bigyan natin ng malaking importansya ang gawain ng Panginoon, na hindi nawa magiging hadlang ang ating mga trabaho, ngunit nakakalimutan na po natin ang ating Panginoon. Tandaan natin ito mga kapatid, anumang trabaho mayroon ka ngayon, gaano man kalaki ang sweldo mo, yan po ay pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. So, talaga ay magmatigas at kalimutan natin siya, isang kisap mata lang ay pwede niya tanggalin sa mga buhay po natin. At higit sa lahat, itong buhay natin ay hiram lamang natin sa Panginoon, na dapat nating alagaan. Hindi yung alagaan natin yung physical, sapagkat ang sabi ng banal na aklat, this is the temple of God. But mas higit sa lahat, dapat nating alagaan ang espiritual natin na buhay, sapagkat yung espiritual na buhay na yan ay siya yung buhay na magpakailanman.
no? Siya yung buhay na talagang forever, na everlasting, no? Yung physical natin ngayon ay panandalian lamang, sapagkat ang sabi nga, tayo temporary lamang sa mundong ito. Kaya nga po mga kapatid, mas bigyan natin ng malaking importansya ang buhay. Amen? So, ewan ko po sa inyo, but for me, no? Ako po ay talagang nananalig ako sa Lord. Sabi ko nga, itong plano ko na pong pag-exit at pananatili sa bansang Pilipinas, no? I know na hindi ako pababayaan ng Lord at alam ko na may purpose po siya sa buhay ko, no? Ang dami pang dapat gawin, no? Sa bansang Pilipinas, no? Sapagkat dito kung titingnan natin, kung ang mga Pilipino dito kung marunong lang talagang tumugon o marunong lang makinig, no? Madali sila dito sapagkat ang dali po hikayatin o ang dali po sunduin yung mga gustong pumunta ng sambahan kasi nga po door to door nga po yung ginagawa natin. Ikumpara natin sa bansang Pilipinas, kaakibat po doon unang-una yung pamasahe, no, pinansyal, no? Kaya nga po kailangan nating tumulong doon eh. Mas nangangailangan ng tulong espiritual ang bansang Pilipinas. No, mas nangangailangan ng tulong ng espiritual ang ating mga kapatid doon, no? Maging ang aking pamilya, ito po nais ko pong sabihin sa inyo, maging ang aking pamilya, nakapalibot po sa aking pamilya, no? May mga pangyayari na pinahintulutan ni Lord na mangyayari sa buhay nila at ngayon gumagawa sila ng mga bagay na which is salungat po sa kalooban po ng ating Panginoon. But still, I'm praying and hoping to our God, no? Na gagawa po siya ng kaparaanan sapagkat ito na mangyayari sa buhay nila at siya rin po ang may kakayanan na ituwid, no, at aakayin sila para po hindi mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa, no? Mga dahilan kung bakit ako yung nagpupumilit na makauwi na sa bansang Pilipinas. Ano po? So sana po, no, ang bawat isa sa atin, magiging aware din po tayo hindi lang sa ating mga sarili, maging sa ating mga pamilya at maging sa ating mga neighbor natin na kung saan sila po ay walang pananampalataya, sila po ay walang paniniwala. At kaya nga po sa bawat isa tapang, no? Ang magiging matatapang and equipped, no? Kailangan maging equip po tayo upang sa ating pagharap po sa ating pagbabalik sa bansang Pilipinas, kung sino man ang ating makaharap na maihatid talaga natin sa kanila ang kaligtasan na nais ng Lord na ma-scatter natin at ma-spread natin hindi lamang sa bansang ito kundi maging sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Amen. Tingnan natin kung ano lang po ang maabot natin. Ulitin natin bukas. So actually naman kung no, sa Sunday araw pa rin eh. May ang pasok namin is up to, so ituloy-tuloy pa rin natin. Ipagpipray ninyo nawa maging tuloy-tuloy pa po itong Bible study. Kung mag-adjust man tayo ng konting oras, no, sana po maituloy-tuloy natin. Sinisisikapin ko kasi na yung mga importanteng aralin na dapat nating matutunan ay bago po tayo magkahiwa-hiwalay. Hallelujah. So ulitin ko po, iwasan natin na ilagay natin sa ating mga isipan na tayo'y marurunong na. Dapat magkakaroon tayo na palagi ng kaisipan na kailangan mong matuto sa every minute po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sapagkat marami pa po tayong dapat matutunan. Sa bawat araw na magdaan sa mga buhay natin, dapat mayroon po tayong matutunan. Amen? Wala pong perpekto sa atin mga kapatid, no? Huwag nating itanggalin na natin yung mga pride na yan, tanggalin na natin yung mga kaisipan na yan, kung may kaisipan man tayong ganyan, no? Kailangan po magiging interesado tayo sa lahat ng mga pag-aaral, interesado tayo sa lahat ng mga gawain, basta ito po ay patungkol po sa ating Panginoon. Amen? Okay po. So magandang hapon at gabi po sa ating lahat. Okay po. So ito po, pag-aaralan natin ang patungkol sa kasalanan. So what is sin? The basic definition about of this three letter, no, sin is a rebellion against the will of God. Ang kahulugan po ng kasalanan ay ang rebellion. Ano ba sa tawag itong rebellion? Please give a little bit comment, no, about rebellion. Isang sa Bisaya kasi pagsupak. In Tagalog is isang paglabag,
no? Isang paglabag, no? Isang paglabag sa kaisipan po ng ating Panginoon. Amen? Isang paglabag po sa kautusan ng ating Panginoon. Now, what are the consequences of sin? Ano po ba ang parusa kung sakaling po hindi tayo po ay nakakagawa ng mga kasalanan? Una po, please take note. In John chapter 8 verse 34, John chapter 8 verse 34. Okay, John chapter 8 verse 34. Ito po ang sinasabi. Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Ulitin ko po. "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." No? Ang sabi niya, sumagot Jesus, "Sinabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan." Amen? Brother Reggie, magandang hapon. Ulitin ko po. Ang sino man ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen? So, kung tayo po ay patuloy na nagkakasala o gumagawa ng kasalanan, kung sa dali natin sa isang trabaho sa kapanahunan ni Moses, yung kanyang mga kababayan, which is sila po ay ginawang alipin sa Egypto o sa Egypt, no? Kung titingnan natin, no? Wala silang laya. At yan po ang sinasabi. Kung tayo po ay magpapatuloy sa kasalanan, magiging alipin po tayo ng kasalanan. Amen? At hindi po yan, mga kapatid, matindi ito eh. Kasalanan, matindi po. Matindi ang maidulot yan sa atin. Matindi po. Kaya nga po, lagi po dapat tayong magiging alerto. Hallelujah, magandang hapon po, Brother Reggie. Dapat maging alerto po tayo, no? Sa bawat hakbang na ating gagawin, sa bawat plano na ating gagawin, dapat maging alerto po tayo sapagkat napakatalino po ng kalaban natin, mga kapatid. Napakatalino po ng kalaban natin. Kaya nga advice po sa atin ng Panginoon na nakasulat sa Banal na Aklat, kailangang isuot natin lagi ang baluti. Yung armor. Kailangan po, katulad ng isang sundalo, kailangan pag sila sasabak po sa gira, full battle gear po sila. Full battle gear, no? Kaya just in case kung magsasabak man sila ng laban o may gira, hindi po sila mauubusan ng bala, hindi po sila mauubusan ng kanilang mga kailanganin. Kailangan full battle gear po sila palagi. Ganun din po tayo, no? Sa bawat minuto ng ating buhay, dapat nakasuot lagi ang baluti ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Amen. Una po, one consequences of sin is enslave us. Pangalawa po, sickness and poverty. No? Dahil sa kasalanan, tayo din po ay magkakaroon ng sickness and poverty. In Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 23. Deuteronomy. Old Testament po. Deuteronomy. Ayan na talaga sa pag-ano ng Biblia. Ay, naku po. Ay, naku. Ang nipis kasi ng mga pages ng Biblia ko, ang hirap buksan eh. Wala pang na ano si brother ano. Hallelujah. Deuteronomy 28:15-23. Okay.
Ito po ang sinasabi. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commandments and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. You will be cursed in the city and cursed in the country. And your kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land, and the calves of your herbs, and the lambs of your flocks also. You will be cursed when Hallelujah. Will be cursed when you come, in the curse when you go out. The Lord will send you curses. Hindi lang po isang ito confusion and rebuke in everything you put your hand to, until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil you have done. Plank forsaking Him. The Lord will plank you with diseases until He has destroyed you from the land you are entering to the possesses. Hallelujah. At panghuli po, the Lord with wasting disease, with fever and inflammation, with scorching heat and drought, mildew, which will pluck you until you perish. Grabe. Ang dami po doon. Ang dami pong binabanggit doon. Ang dami binabinggit doon, no? So, kahirapan po. Ito mga kapatid. Kahirapan po, no? At karamdaman. Ang dami pong binanggit ng Panginoon doon. Kung tayo po ay mag-disobey sa kanyang mga utos. Kung tayo po ay patuloy pa na gumagawa ng mga kasalanan. Kaya nga po, lagi ko po kayong ini-encourage, no? Dapat po, pag tayo po ay sumusurrender sa Lord, no? Pag tayo po ay nagko-confess sa Lord, pag tayo po ay nagre-repent, no? Kailangan po 'yan lahat-lahat po. Wala po tayong iiwanan dapat, no? Wala po tayong dapat iiwanan. Hindi po yung katulad yung mangungutang po tayo na pwede tayong magpa-partial, no? Pa-partial ng bayad. Hindi po. Dapat po completely surrender, no? Completely surrender. Sapagkat ang hirap po, no? Ang hirap po kung tayo po ay may mga kasalanan pa pong dala-dala sa mga puso po natin. Ang hirap po, no? Napakahirap po pala pag tayo po ay may daladalahin pa po sa buhay natin, which is ayaw po ng ating Panginoon. Ang dami pong binanggit doon na mga courses, mga courses po na maaaring mangyayari po sa bawat isa sa atin. Ang daming binanggit doon, ang daming mga sakit, no? At naroon talaga ang magdadala sa inyo. Ang sabi doon, hindi kita titigilan. Ang sabi niya, hindi kita titigilan hanggang sa ikaw ay mapires. No? Hindi kita titigilan, no? Gayon din po 'yun mga kapatid, no? Hangga't hindi rin po natin tinitigilan ang mga gawain hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hindi po tayo aasenso at hindi po tayo mananagumpay anuman ang ating mga plano sa ating mga buhay. Tatandaan natin 'yan mga kapatid, no? Hangga't mayroon ka pang daladalahin diyan sa puso mo, ulitin ko po, hangga't mayroon ka pang mga kasalanan na hindi pa isinisuko sa ating Panginoon, ang gawin mong pagsisikap, anuman ang gagawin mo sa buhay mo, anuman ang kahit anong paplano ang gagawin mo, hindi ka magtatagumpay sapagkat naroon nakaumang palagi ang curse sa inyo ng ating Panginoon. Sapagkat yan po ang kanyang sinabi, ang sinumang ayaw sumunod sa aking mga utos o sa aking mga kalooban, maangkin niya yung mga sa mga verses na yon. Amen. Ngayon, bakit ayaw mo pang isuko ang lahat? Sa anong kadahilanan? Nanghihinayang ka? Nanghihinayang ka sa bagay na yan? Baka yan para po sa iyong kapahamakan, no? Kaya nga po, we need to surrender everything to Him. Sapagkat rapat. Amen? Ulitin ko po, ang una pong consequence, no? Enslave us, no? Pangalawa po, sickness and poverty.
So kailangan talaga i-accept natin, no? Ibaba natin sa pinakamababa ating sarili, talaga sasabihin natin sa Lord na, Lord, ako po ay makasalanan at alam ko po na wala po akong magagawa without you. That's why I need to surrender all unto you, no? Ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Ganun dapat, no? Dapat isuko natin ng buong buo ang sarili. Kung gusto mong magtatagumpay ka sa buhay mo, at kung gusto mong sagutin ng Panginoon ang mga kahilingan mo. Pangalawa po, ang sabi nga po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So death po. Sa Romans 3:23, ang sabi po doon, Romans chapter 3 verse 23. Sa Romans chapter 3 verse 23. Ang sabi po doon, ito po ay common verse po natin at lagi nating ginagamit tuwing tayo po ay naghayo o nag-evangelize ng isang tao. Amen? Romans 3 verse 23. Okay po, ganito po ang sinasabi. For all mali po. Romans 6:23. The wages of sin is death. 6 pala yun. Okay. Romans 6:20. Okay. Ganito po ang sinasabi. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? Diba? Ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos, no? Kung susundin natin siya sa buhay natin, ang kanyang mga kaloob naman niya ay buhay na walang hanggan. So saan ka? Saan bang pipiliin mo? Yung patuloy ka na gumagawa ng o sundin mo ang kanyang kalooban, sundin mo ang kanyang utos nang mapasayo ang buhay na walang hanggan. So mamimili ka. So sabi ko nga po, ito kasing kaligtasan, no? Itong pakipagrelasyon natin sa Panginoon, it is a decision, no? But ito po ang siguruhin ko po sa inyo. Kung ikaw ay nakapagdesisyon na ilang beses sa buhay mo, sa mga personal mo na buhay, no? Kung ikaw ay nakagawa ng mga desisyon, pag magdesisyon ka na tanggapin, no? At kilalanin at pitirahin ang ating Panginoon Jesucristo diyan sa mga puso ninyo, yan po ang pinaka-perpekto at pinakamagandang desisyon na magagawa mo sa buhay mo. Ang kilalanin mo ang ating Panginoong Diyos bilang iyong tagapagligtas, no? At patirahin mo siya sa puso mo na siya lang ang nag-iisa, no? Sapagkat ayaw ng Diyos na mayroon siyang kaagaw diyan sa puso mo, no? Ayaw din po niya. Ayaw niyang tumira ng maruruming mga puso sapagkat malinis ang ating Panginoon. Ayaw niya ng maruruming puso. Kaya nga po, bago natin siya tanggapin sa buhay natin, kailangan mo natin magpapasiyasat, kailangan mo natin magpalinis upang sa ganon, tuluyan po sa buhay. Amen? Okay po. So sa Revelation naman, chapter 21 verse 8, tingnan natin kung paano pagkasulat sa Revelation chapter 21 verse 8. Tingnan natin ha. Pahayag 21 verse 8. Pahayag 21 verse 8. Okay, ganito po sinasabi. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, and idolaters, and all liars, no? Mga sinungaling, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ito po yung pangalawang kamatayan na sinasabi ko nga po sa inyo sa mga nakaraan nating mga pag-aaral na ang tao pag namatay, nawala sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo, dalawang beses po sila mamamatay. Mamamatay po ang kanilang katawang lupa at maging ang kanilang kaluluwa ay mamamatay. Dito po sa huling sinasabi, no? Sinasabi po rito, di ba? Mamamatay din po ang katawang lupa.
na ang kanilang kaluluwa kung sila po ay namamatay na wala sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. So napaka-importante po talaga mga kapatid na kailangan tanggapin natin at kilalanin po natin ang ating Panginoong Diyos bilang ating tagapagligtas at patirahin natin siya sa buhay natin sapagkat vital po at talagang totoo po, totoong mayroong langit, mayroong impyerno, no? It is very true na makikita talaga natin sa Biblia that the hell is real, the heaven is real. Ngayon, saan ang gusto mo? Saan ang gusto mo? Kailangan mo nang humakbang habang maaga pa. The second coming of our Lord Jesus Christ is very, very soon. No? We need to prepare. No? Hindi tayo dapat matakot. But because we need to prepare. No? Kailangan nating maging handa sa kanyang muling pagbabalik. At sisiguruhin natin na sa kanyang muling pagbabalik, makakasama niya tayo. No? Yan po, paghandaan natin ng maigi mga kapatid. Huwag mong paghandaan po ang sarili mo. No? Huwag mong paghandaan kung anumang mga bagay na gusto mo pang mabili sa mundong ito. Gusto mo pang makamit sa mundong ito. Huwag mo na, huwag na. Kung anong mayroon ka ngayon, then maging satisfy ka na po kung anong mayroon ka ngayon. No? Hindi ko po sinasabi na huwag ka nang maghangad pa ng ano pang mga bagay na nais mong maabot. Huwag ka na magplano sa buhay mo, no? Ang ibig ko lang po sabihin, huwag mong bigyan ng malaking importansya ang mga bagay na yan. Bagkus kailangan nating mag-focus po sa ating Panginoon, no? Kailangan nating mag-focus sa kanyang banal salita sapagkat yan po ang pinaka-importante sa lahat sapagkat lahat po talaga tayo ay temporary lamang sa mundong ito. Tingnan ninyo to. Hindi ba kayo natatakot sa nakasulat dito? Hindi kayo natatakot, no? Gawin nating Tagalog. Pero nakakatakot ang sasapitin. Ano kayang duwag ito? Ano kayang coward ito na sinasabi? No? Anong klaseng kaduwagan? No? Anong klaseng kaduwagan kaya ito? Sa tingin ninyo? Duwag sa multo? Ha? Duwag na magutom. Duwag na mamatay. No? Ano kaya? Pag nilay-nilayan daw ninyo ito, no? Pag nilay-nilayan ninyo, anong klaseng duwag kaya ito na sinasabi? What kind of coward? No? Ano kayang anong ito? Mga ayaw sumasampalataya sa akin. No? Mga ayaw na sumasampalataya sa akin, no? Marurumi ang mga gawain, no? Mga mamamatay tao, mga immoral, no? Mga immoral, alam na po ninyo kung ano yung mga immoral na yan. Mga mangkukulam, totoo talagang may mangkukulam, no? Mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ay marami talagang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Not only in literal way na Diyos-Diyosan, but also yung dito po sa mga puso po natin, no? Yung mga Diyos-Diyosan na nasa puso mo ngayon na hindi mo kayang iiwakli, no? Na hindi mo kayang isuko Panginoon, na hindi mo kayang tanggalin sa buhay mo sa napaka-importante at baka kung anong mangyayari sa iyo, wawala yan dyan sa buhay mo. No? Malinaw na sinasabi dito. Tingnan mo. Mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. No? Ano ang gagawin sa kanila? Yung mga duwag, yung mga ayaw sumasampalataya sa Diyos, yung mga marurumi ang gawain, yung mga mamamatay tao, yung mga immoral, mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, anong gagawin sa kanila in the last day? No? Sila po ay itatapon, no? Itatapon sila sa nagliliyab ng liwanag ng lawang itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy, at asupre, may asupre pa, na siyang ikalawang kamatayan. Di ba tama po yung sinasabi ko? Na ang tao pag namatay na wala sa kanila si Jesus at wala sa kanila ang kaligtasan, hindi sila sigurado ng kanilang kaligtasan, then dalawang beses sila mamamatay. Mamamatay ang katawang lupa nila, at mas nakakatakot ang kamatayan ng pangalawang buhay sapagkat ang kamatayan na yan ay forever na. No? Talagang kaya nga po, sabi ko nga po, ang kamatayan, no, yan po yung katotohanan na hindi natin pwedeng iwasan. Gaano ka man kayaman, gaano ka man katanyag,
Hindi mo pwedeng iwasan ang kamatayan. Yan po ang katotohanan sa mundong ito na hindi natin pwedeng iwasan. No? Kaya hindi natin pwedeng katakutan yan sapagkat lahat talaga tayo ay mamamatay. Ang dapat nating katakutan, yung pangalawang kamatayan. Kaya nga po, upang hindi ka matakot, kailangang sigurado ka. Kailangang sigurado ka ngayon sa buhay mo, sigurado ka sa buhay mo ng walang hanggan, na sigurado ka ng kaligtasan mo. Kung paano mo ba masisiguro ang kaligtasan? Yun po ay isang tanong. Sa inyo dyan, sino pong may katanungan. Sabi ko nga po, nung simula tayo nag-aaral, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng katanungan. No? Makikita ko yan. No? At Jack, bibigyan ko kayo ng kasagutan kung gusto ninyo, one-on-one tayo. No? Bigyan ko kayo ng kasagutan. Ngayon, kung may nagtatanong sa inyo, no? Kung paano po ba ninyo masisigurado ang buhay na walang hanggan? No? Kung paano ba niyo masisigurado ang buhay na walang hanggan? Unang-una po, no? Kailangan ninyong isuko ang lahat-lahat diyan sa mga puso ninyo. Linisin ninyo ang mga puso ninyo, no? Linisin ninyo 'yan. Ibig sabihin, you need to confess everything to our God at hihingin sa kanya ang kapatawaran. Amen? At pangalawa, kailangan po magkakaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Kung sasabihin naman ninyo na kayo ngayon ay may pananampalataya, then this is the time na tanggapin mo siya. Kausapin mo siya sapagkat ang sabi sa Roma chapter 10 verse 9, ang sabi doon, kung ipapahayag natin sa ating mga labi na si Jesus sa Diyos, no? At siya po ay bumaba sa lupa, no? It's about the gospel. Na siya, kahit kilalanin mo na siya bilang iyong Diyos at iyong tagapagligtas, maliligtas ka. At ang sabi sa Ephesians 2:8, no? Na ang kaligtasan ay isang regalo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, no? Tanggapin natin siya, kilalanin natin siya bilang ating Diyos, no? At higit sa lahat, para maging matibay ang pananampalataya na yan at maging matatag ang pangako na yan ng ating Panginoon, lakipan natin ngayon ng gawa. Amen? Kung sasabihin sa aking mga kakamali at nais ko pong isuko ng buong buo ang aking sarili at sa mga oras na ito tatanggapin kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. And after that, hindi po natatapos diyan mga kapatid, no? Kailangan nating sundin, no? Kailangan nating sundin ang kanyang kalooban kung nais mong maging makatotohanan at maging buhay, maging mabisa ang pangako na yan ng ating Panginoon. Amen? Paano po yan makabisa? Bakit sinasabi ko bang kailangan pa rin natin gumawa? Sapagkat ang sabi sa Santiago, chapter 2, kung hindi ako nagkakamali, verse 17, ang sabi po doon, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. No? Ang sabi sa Romans, sa Ephesians, no? So nabanggit ko kanina, Ephesians 2:8, no? Tayo nangangaligtas at ang kaligtasan na yan ay dahil sa mabubuti nating yan po ay kaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po nating pananampalataya. So kaakibat po doon ng pananampalataya. Ngayon, kung ang pananampalataya mo ay sabi sa Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, then kung ikaw ngayon ay may pananampalataya, wala namang kaakibat na gawa, wala pong kabuluhan yan. Kailangan po maging buhay ang pananampalataya na yan. Kailangan may kaakibat na gawa. Ngayon, kung nagdesisyon ka ngayon na, Lord, hallelujah, sa mga oras na ito, ako po'y nagsisisi sa aking sarili, ako po'y nagsisisi sa lahat kong mga ginagawa, mga kamalian, at nais ko pong itong ituwid, ay suko ko po sa inyo ang lahat, at sa mga oras na ito, nais po kitang tanggapin bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Kung nagdesisyon ka sa mga oras nito, at kung ikaw po ay nananalangin mula sa mga oras na ito, at tinatanggap mo ang ating Panginoon na inyong Diyos at inyong tagapagligtas. Ngayon din ang pangalan mo ay nakakasulat naisulat na sa banal sa libro sa sigurado yan kapatid. Kaya nga po magdesisyon ka mula sa mga oras na ito, no? Pwede kang manalangin ngayon. Tanggapin mo ang ating Panginoong Diyos, isuko mo ng buong buong iyong sarili at gawin mo ang tama for His glory. Amen? So, praise God. Pasensya na, wala hindi kasama yun dapat eh. Pero, ano lang sa akin ng Lord. Okay. So, una po, enslave us, sickness and poverty, death, at ang pang-apat po is condemnation. Sa Romans chapter 5 verse 18, no?
diyan, mga kapatid, yung mga bago pa, no? At kung mayroon kayong mga Biblia, basahin niyo yan, mga kapatid. Basahin niyo. Sa Romans chapter 5 verse 18, no? Roma chapter 5 verse 18. Okay, nakailang oras na po tayo? Nakailang minuto na po tayo? Please, paki-monitor lang po ng oras kasi nga po mayroon pa tayong gawain pa. Kung hindi man natin matatapos ngayon, tatapusin natin sa araw na bukas, no? Ayaw ko kasing madaliin kasi mahirap yung napakarami na tayong natatakel, wala naman tayong nauunawaan. Amen? Praise God. Please, paki-monitor lang po yung oras natin. Hallelujah. In Romans chapter 5 verse 18, ganito po ang sinasabi. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life of all people. No? Ano po ang sabi dito? Dahil sa isang pagkakamali, no? Dahil sa isang pagkakamali ng isang tao, kaya nga po nagkakaroon tayo po ng condemnation, no? Dahil sa kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay maparusahan. No? Ang lahat ay nahatulang maparusahan. Sino ang tao ito? No? Ninuno po natin si Adan, no? Dahil sa kasalanan ni Adan, dahil sa paglabag po niya sa bilin ng ating Panginoon doon sa Garden of Eden, no? Dahil sa paglabag po niya, kaya ang sabi dito, dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan, no? Ang lahat ay nahatulan na maparusahan. Ganon din naman, tingnan niyo ito. Ganon din naman dahil sa matuwid na gawa, no, ng isang tao, ang lahat naman ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. So dalawang tao po ang binabanggit po dito. Una po, dahil sa kasalanan ng isang tao, pagkakamali, which is po ang ninuno natin si Adan, at yung matuwid na managawa na siyang nagliligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na dahil po sa kanyang pagkapako sa cross ng Kalbaryo at pagtagas ng kanyang dugo, doon po natutubos po tayo ng ating mga kasalanan, because it is very clear, written in the Holy Bible, without shedding of the blood, there is none remission of sin. Malinaw po yan, mga kapatid. Kaya nga po dapat tayo ang naipako doon, hindi siya, sapagkat siya po ay ni wala man lang siyang dungis na kasalanan. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa atin, no? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ipinagkaloob niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, John 3:16, no? Binigay niya kaisa-isang anak upang ang lahat na sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tanungin ko po sa inyo, tatanungin ko po kayo, mayroon bang nababanggit sa Biblia na dahil sa isang santo, kayo ay maliligtas? Wala po. John 3:16 na tinatawag nating heart of the Bible, no? Memorize niyo ang John 3:16. Pag nilayan niyo yan, kung mayroon bang ibang pwede makapagligtas sa inyo. In Acts chapter 4 verse 12, under the heaven there is no other name na ibinigay na siya makapagligtas sa ating Panginoong Jesucristo, no? Ang John 3:16, paano po pagkasabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever who believe in Him will not perish but have an everlasting life. Diba? Wala pong ibang binabanggit sa Biblia. Bakit pa tayo magsasamba o maniniwala pa sa ibang mga santo? No? Bakit pa tayo tumatawag sa kanila na wala naman talagang mababasa sa Biblia? Ano ba ang pinanggalingan nila? Ngayon sabihin natin, kasi kung minsan yun eh. Kasi kung minsan yun kaagad, ay hayaan na lang ninyo kami sa aming pananampalataya. Hayaan na lang ninyo kami sa aming paniniwala. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Ang sabi po sa Hosea, kung hindi ako nagkamali, no? Hindi, I'm not sure. Ang sabi doon, my people are perished because they are lack of knowledge. No? Malinaw po yan. Kaya huwag kayong manangan dyan sa kaisipan o sa insight ng isang tao na, hindi, bahala na. Hindi po pwede bahala-bahala na, sapagkat ang pinag-usapan natin ay buhay na walang hanggan. Kailangan sigurado ka. Ngayon, ano pang basihan natin? Ang Biblia.
Kung gusto kang makakasigurado na isang doktrina, dapat nakabase sa Biblia at mababasa mo mismo sa Biblia. Yan ang tunay na doktrina. Huwag kang magpapaniwala ng isang taong napakatabil ng salita na akala mo tunay at totoo, no? Pag nakakita kayo ng tao na nagsasalita patungkol sa kaligtasan na hindi naman nakikita sa buhay nila, isang bulaan na teacher yan. Huwag kayong magpapaniwala sapagkat ang sabi ng Panginoon, malapit na ang kanyang pagbabalik at magsilabasan ang mga false prophet, mga false teaching, mga lahat, mga bulaang mga propeta, lahat magsilabasan yan. Kaya mag-ingat po tayo. Kung tayo man ay nakikinig ng salita ng Panginoon, dapat makikita natin na ang kanilang mga sinasabi ay nakikita rin sa buhay ng bawat isa sa kanila. Pag nakikita mo yon, nakikita mo ang kanilang pangangaral, nakikita sa kanilang mga gawa, din tunay at totoo ang kanilang pangangaral. No? At higit sa lahat, kailangan po ninyong basahin kung ano man ang binibigay nilang aral, kailangan ninyong basahin sa banal na aklat nito, sapagkat ang sabi ng banal na aklat nito, ito ang aral. Hindi po yung debate, matutuwid yung mga maling aral sa debate, hindi po. Ito mismo Biblia ang siyang magtutuwid ng mga maling aral. Amen? Hallelujah. Hindi natin ito matapos kasi malapit na po tayo mag-isang oras, no? So condemnation po, no? Condemnation, naulitin ko po. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganun din naman, dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay may turing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. New creation, no? John 3:33, John chapter 3 verse 3, ano po bang sinasabi doon? Unless man be born again, they cannot see the kingdom of heaven. Ano po ba ang kahulugan ng born again? No? Pagiging new creation. Pagiging new creation. Ang ibig sabihin po ng new creation, dati mong pagkatao ay mawawala na yan. Ibig sabihin, yung mga dati mong mga gawain na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, dapat mawawala na yan. Sabi ko nga po in few minutes ago, no? We need to surrender everything in our heart. No? Kung ano po yung mga gawain na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, dapat isurrender natin sa Kanya. Kung gusto mong magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan. We need to be a new creation. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. So, hindi po nakakatulong, hindi po nakakaligtas po ang relihiyon. Kaya huwag kayong kumapit sa relihiyon kung anong mayroon kayo ngayon na hindi, ganito na talaga ako, kailan ganito na ako. Hindi po. Kailangan po yung kaligtasan ay magiging sigurado ka sa buhay mo sapagkat hindi mo alam kung kailan kuhanin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Panghuli po, isa sa mga consequence if we are still doing a sin, no? Judgment. Tingnan mo. Kung wala sa inyo ang Panginoong Hesukristo, kung wala sa inyo ang pagiging matuwid, magkakaroon kayo haharap kayo ng judgment, no? There are two kinds of judgment, no? Even though yung mga Kristiyano na nasa kanila na po ang sa ating Panginoong Hesukristo, sila po ay haharap pa rin sa judgment. Pero ang judgment na yan ay kung para tumanggap ka kung ano yung mga nagagawa mo habang ikaw po ay naririto pa sa mundong ito. At yung mga namamatay, yung judgments na para sa kanila, yun po yung judgment na po papunta po doon sa mga masasama nilang gawa. No? Kaya nga po, dapat nating ikatakot yan mga kapatid. No? Panghuli po natin ay judgment. In Romans chapter 2 verse 2. Chapter 2 verse 2. Ito po ang sinasabi. Now we know that God's judgment against those who do such thing is based on truth. No? Ang sabi niya, ngayon alam po natin na makatarungan. Nabubulol na po ako. Now, alam po natin na makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. No? Hindi po yung katulad ng judgment dito sa lupa na pwede nating, kung magaling yung abogado mo, maabsulto ka. Kung mayroon kang pangbayad, maabsulto ka. No? Ang judgment po ng ating Panginoon ay wala pong pinapanigan. Yan po ay nakabase sa mga gawa po natin. No? Bagamat binibigkas ko ngayon yung gawa na sinasabi ko ngayon na
mapasama sa judgment, kung saan ka ba sa heaven and hell, no? Yung judgment na yon ay yung mga gawa mong walang pananampalataya. Kasi mayroon kasi sa ating mga tao na nasa kanilang insight, nasa kanilang kaisipan, no, na hindi, ako naman ay hindi gumagawa ng masama. Ako naman ay tumutulong sa aking kapwa, no? Ako naman ay nagsusumikap na makagawa ng mabuti para ako'y maligtas. Yan po ang tinutukoy, no? According sa Ephesians 2:8-9, no? Hindi tayo nangangaligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sabi ko nga po, lahat na aral dapat may basihan. So basahin ninyo muli kung kayo po ay nag-iisa na, no? Sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, no? Hindi po tayo nangangaligtas dahil sa mabuti nating mga gawa, kundi ang kaligtasan na yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. No? Kaya nga po, may kaakibat na pananampalataya. Kung tatanggapin natin ang regalo na yan, tatanggapin natin yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, isang tips lang po ang sikreto po kung paano natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kailangan natin tanggapin si Jesucristo at kilalanin bilang ating Diyos at ating tagapagligtas. Wala na pong iba. No? At pagkatapos doon, upang maging mabisa ang pangako na yan ng ating Panginoon, kailangan po natin gumawa. Kailangan po magbubunga yan ng mga mabubuting gawa. Naunawaan po natin. So, magkakaroon po ng hatol, no? Magkakaroon po ng hatol, no? Doon sa mga taong mayroon pa ring mga kasalanan sa kanilang mga buhay. Even though we are not a perfect, no? We are not a perfect at from time to time tayo po nakakagawa ng mga kasalanan pa din. But mayroong kasalanan na hindi hahantong ng kamatayan. Mayroong magdadala sa inyo ng kamatayan. Yun yung kasalanan na pag ikaw po ay nagkakasala, ay kaagad-agad kang humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Hindi ka nagpapaalipin ng kasalanan na yan. Hindi ka naging slave ng kasalanan na yan. Kasi pag nagiging slave ka ng kasalanan na yan, sigurado po, kapahamakan, talagang eternal damnation po, no? Ang aabutin mo, kapatid. Mayroong kasalanan na hindi magdadala sa iyo tungo sa kamatayan. Yun po yun, mga kapatid. Kung every time na tayo po nagsusumikap, hindi po tayo banal, ngunit sinisikap po nating magpakabanal, alang-alang po sa ating Diyos na banal. Sapagkat ang sabi niya, kung kinikilala ninyo ako bilang yung Diyos, ako po ay banal, kaya po dapat kayo din po ay magpakabanal. Sapagkat inaari na po tayong mga anak ng Diyos simula nung tinanggap natin siya at kinikilala natin siya bilang ating Diyos at ating tagapagligtas. Okay. So judgment po, sa Romans chapter 2 verse 1-2, isama natin ang 1. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for on whatever point are condemning yourself, because you who pass judgment do not same things. Now we know that God's judgments against those who do such things is based on truth. No, ngayon masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang may dadahilan, sapagkat sa iyong paghahatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Alam nating matatarungan ang hatol ng Diyos sa mga kasamaan. Amen? Kaya nga po, ito po isang babala po ng mga Kristiyano na nagki-claim na sila po ay mga matuwid na, no? Kailangan, ito po isang babala po sa lahat ng mga Kristiyano na iniisip nila na sila'y matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi natin dapat ipagmalaki ang kaligtasan na yan. Hindi natin dapat ipagmalaki ang kaligtasan na tinanggap natin mula sa Diyos, sapagkat ang kaligtasan na yan ay kaloob ng ating Panginoon, according nga doon sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, no? It is a gift from God na tinanggap natin mula sa Kanya. No? Hindi natin dapat ipagmamayabang yan. Kaya nga, sabi doon, huwag kayong humatol dahil sa kanilang mga ginagawang hindi kalugod-lugod o hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Huwag kayong humatol, sapagkat kung gagawin ninyo ang paghatol na yan, hinahatulan na rin ninyo ang iyong sarili. Bakit? Sapagkat according sa Romans 3:23, lahat po tayo ay nagkakasala at walang matuwid, walang nakaabot sa pamantayan o sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat tayo ay makasalanan. But the difference between the Christian at sa mga taong hindi pa tumanggap sa Panginoon, sila po ay hindi marunong humingi ng kapatawaran. Unlike sa ating mga Kristiyano, every
po ay nakagawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, on the spot, tayo po ay kailangan pumunta pa sa mga pare, sapagkat ang sabi po sa 1 John 9, no, kung ipapahayag natin sa ating mga labi na si kung ipapahayag natin sa mga labi ang ating mga kasalanan, siya po ay tunay at banal na nagpapatawad, no? Siya po ay talagang pinapatawad po niya tayo kaagad, no? Kung tayo po ay dumudulog po sa kanya. Hindi na po nakasulat sa Biblia na tayo po ay pupunta pa sa mga pare, no? Kung titingnan natin sa Old Testament, amen, no? Ang mga pare ay binigyan ng authority. Binigyan ng authority ng Diyos. Nakasulat yan sa banal na aklat, no? Ngunit sila man din ay nagkakasala. Ngunit ang sabi sa New Testament, hindi na tayo dapat magpapasakop pa sa Old Testament, no? Sapagkat ang Old Testament ay isang anino lamang ng mga bagay na darating, no? Dahil tayo po ay namumuhay na sa kagandang loob ng Diyos, dapat sa grace na po tayo magpapasakop. Dito na po tayo sa New Testament, no? Sa New Testament na tayo dapat, no? Sa Old Testament, kung titingnan natin, nakasulat din po doon sa Old Testament ang iba't ibang pagkain na hindi dapat kainin ng tao, no? Nakasulat, amen, nakasulat po doon. Ngunit kung basahin natin ang Colossus, no? Kung basahin natin ang Colossians, no? Makikita natin doon na it is not about food, no? At tayo po ay hindi na po, no? Sapagkat tayo po ay naririto na po sa grace of God, no? Sa grace, sa grasya na pinagkaloob sa atin. We are living now. Hindi na po, we're living in grace. Hindi na po tayo doon namumuhay sa kautusan pa, no? Kaya nga po mga kapatid, no? Kailangan po nating sundin at gawin ang kalooban ng Panginoon, no? Siguruin natin ang ating kaligtasan, sapagkat yan po ay vital at katotohanan, no? Totoo po yan na talagang pagdating ng panahon, harapin natin yan. Kung ayaw mong harapin ang mga consequences na ito, then kailangan po nating maging matuwid na sa harapan ng Panginoon. Yung mga kasalanan, kaya sabi nga niya doon sa babae, no? Yung babae na yung talagang akto po siyang nahuli. Akto po siyang nahuli na nangangalun niya, no? Pinagbabato na dapat siya pagbabatuhin according po doon sa batas, sa law na yon, no? Sa kautusan, no? Sa Old Testament, dapat siya pagbabatuhin. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon? No? Nung sinabi sa kanya na, sige, kumuha ka ng bato at batuhin mo, anong ginawa niya? Siya sumulat lamang sa lupa. Diba? No? Nung nakita po na sabi niya, anong sabi niya? Kung sino man sa inyo na walang mga kasalanan, siyang unang bumato sa babaeng ito. Amen? So, ibig sabihin po, hindi po huli ang lahat, mga kapatid. We had hope, no? Mayroon pa po tayong pag-asa sa buhay natin na kung tayo po ay sumunod at tumangkat at tanggapin natin ating Panginoon Jesucristo, mapasa atin ang buhay na walang hanggan. Ano sabi niya doon sa babae, no? Ang sabi ni Jesus sa babae, no? Pagkatapos, no? Ang sabi niya, mayroong mabumato sa iyo, wala. Nasaan na sila? Wala na. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka, no? Go and sin no more. Yun po dapat tayo mga kapatid, no? Dapat yun po ang dapat nating iisipin at magpo-focus po tayo sa mga salita ng Panginoon kung nais nating makamit ang buhay na walang hanggan. Katulad po tayo ay nantulad tayo sa isang manlalaro, no? Na isang manlalaro na kung minsan ang isang manlalaro ay nakakaramdam ng pagod. Na kung minsan ang isang manlalaro ay dumapa o bumagsak. Pero bilang isang tunay na manlalaro, alam mo po kung ano po ang dapat mong puntahan, no? Dapat alam mo na mayroong finishing line. No? Normal po sa isang na kung minsan siya bumabagsak at talagang pagod na, no? Kailangan mong huwag mong tulugan, huwag mong tambayan yung lugar na yan. Kailangan mong bumangon muli at magpapatuloy kahit dahan-dahan, no? Kahit hindi mo na kayang tumakbo ng mabilis, but dahan-dahan hanggang sa makamit mo ang finishing line. Ganun po ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Even though we have the salvation already, because yan po ay pangako nating Panginoon, but still we are still in the race na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Hindi pa po tayo, sapagkat ang sabi nga sa banal na aklat, ang isang buto hangga't siya nananatili pa ring buto, no, hindi pa siya mag-iibang anyo.
No? Pero ang buto na yan, pag tumubo na at naging puno, din magkakaroon na po siya ng ibang anyo. Sana po ay nakukuha ninyo ang ibig ko po sabihin. Isa lang po yung natalakay natin, no? What are the consequences of sin, no? Which is enslave us, sa John 8:34, sickness and poverty, sa Deuteronomy 28:15-23, death in Roma 6:23 and Revelation 21:8, condemnation Roma 5:18, judgment Roma chapter 2 verse 1-2. Amen? So, hanggang dyan lang muna tayo kasi nga po medyo lumagpas na po tayo sa oras, no? At itutuloy po natin sa araw na bukas. Nagkakaroon po, sama po tayong manalangin. Mayroon pong request ng ating kapatid po, ang brother husband po ni Sister Ruda, si Brother Eugene. Kung ano man ang kanyang kalagayan ngayon, itulog natin sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin sapagkat ang sabi po ng Banal na Aklat, ang panalangin ng marami ay mas mabisa kaysa nag-iisa. Kaya nga po sama-sama po tayo mga kapatid at tayo magpasalamat muna sa Panginoon. Yes, Father God in heaven, Jesus Christ Lord. Once again, Father God, thank you very much for the victory that you will give into us, Father God. Thank you very much, Father God, for guiding us, for giving us and a wisdom, Father God. Nang kami po, O Diyos, ay takil po namin, O Diyos, ang mga bagay, O Diyos, na napaka-importante po sa buhay naming spiritual, Father God. Maraming salamat, O Diyos, na pinintulutan mo kami makapag-aral at hinihiling ko po sa inyo, Father God, na ang napag-aralan namin sa mga oras na ito ay mananatiling buhay po sa aming mga puso, Ama, at magagamit naming sandata, Ama, habang hinihintay namin ang iyong muling pagbabalik. Father God, maraming salamat, O Diyos, sa muli, O Diyos, sa iyong presensya, sapagkat according to your holy word, Father God, in Matthew 18:20, two or more gathered in your name, you are in the midst of us. Maraming salamat, Father God, at patuloy po namin kiniklaim, Father God, na sa bawat oras, sa bawat minuto, na kung saan kami, O Diyos, ay na nag-uusap o na nag-aaral ng iyong banal salita, nariyan ka palagi, O Diyos, kasama namin. Lord, hallelujah, in this moment, Father God, I will lift up unto you ang brother husband po ni Sister Ruda, anuman, O Lord, kalagayan ngayon, Father God, ikaw po, O Diyos, ang magkukomfort sa kanya. Kung ano man ang karamdaman mayroon siya sa mga oras na ito, ay nire-rebuke po namin in the name of Jesus. Alam namin, O Diyos, na wala pong imposible sa inyo. Alam mo po namin, O Diyos, na ikaw lamang ang nag-iisang makakatulong sa bawat isa sa amin, Father God, sapagkat ikaw po ang aming dakilang manggagamot. You are our Jehovah Rapha, Father God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Idaloy mo po sa kanyang physical na katawan ang kagalingan na nagmumula po sa inyo in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat, Father God, sa kagalingan na pinagkaloob mo po sa kanya sa mga oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa pagtugon mo po sa aming kahilingan, sapagkat alam po namin, O Diyos, na every time na kami po ay dudulog po sa inyo, lahat po kami ay iyong pinapakinggan, sapagkat ikaw po ay hindi bingi according sa inyong salita sa Isaiah 59 verse 1-2. Ikaw po ay laging malakas upang kami sakluluhan o tulungan. Ikaw po hindi bingi nang hindi mo maririnig ang aming mga panalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa kagalingan na pinagkaloob mo sa brother husband ni Sister Ruda. And once again, Father God, I will lift up unto you all brethren who are listening. Lord, hallelujah, nawa, O Diyos, hallelujah, patuloy mo silang i-comfort, patuloy mo silang gabayan saan mang lugar naroroon sila, saan mang parte ng mundo ito sila nagtatrabaho. Lord, gabayan mo sila palagi, Father God, sapagkat Lord, apart from you, ando natin, lalo na po, O Diyos, ang mga kapatid na malapit, O Diyos, sa ang kanilang trabaho, O Diyos, ay they are very prone in this pandemic, in this coronavirus, Father God. Lord, I know, Father God, na nakita mo po ang bawat isa sa kanila. Shield always their physical body with your holy blood, that itong virus na ito ay hindi po makapinsala po sa bawat isa sa kanila in the name of Jesus. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy namin pinapasalamatan, O Diyos, na nagkakaroon na po, O Diyos, ng liwanag, Ama, ang pagbabalik ng normalidad sa buong mundo, Father God. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat kami po ay naniniwala na ikaw po ang siya nagpapahintulot at ikaw rin po ang nag-iisang may kapangyarihan na magpapahinto ng pandemic na ito in the name of Jesus. Maraming salamat sa muli sa iyong presensya at maraming salamat muli sa mga kapatid na nakikinig sa mga oras na ito. Maging si Annabel, Father God, Lord, sa kanyang tungkulin sa bansang Pilipinas, sa kanyang charts na pinangungunahan, Father God, bigyan mo siya lagi ng katalinuhan, bigyan mo siya lagi ng kababaang loob, Father God, and triple portion of anointing, Father God, at
katalinuhan na nagmumula lamang po sa inyo ay patuloy mong ipagkaloob sa kanya, Father God, nang patuloy niyang magampanan anuman ang kanyang obligasyon sa iglesia na kanyang pinangungunahan. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng mga kapatid na naririto, nakikinig sa mga oras na ito. Thank you, Lord, at patuloy mong i-cover ang iyong makapangyarihang kamay sa lahat ng aming buong pamilya sa bansang Pilipinas, nang sa ganun, Father God, ang proteksyon ay na nagbumula po sa inyo ay mananatili po sa bawat isa sa aming pamilya, Father God, maging sa aming mga pamamahay, Father God, sa aming mga houses, Father God. Hallelujah. Let your angel be guard always the four corners house, Father God, that there is no bad spirit can penetrate, Father God, at patuloy ko pong tinatalian ang kahikausan ng pananalapi, at patuloy kong pinapakawalan ang masaganang pagpapala na nagmumula lamang po sa inyo. Hallelujah, pagpapalang physical at pagpapalang spiritual. Maraming salamat maging sa lahat kong mga kapatid, maging doon sa mga kapatid na may request po, may petition po o Diyos patungkol po doon sa kanilang mga pamilya sa bansang Pilipinas na may mga karamdaman. Lord, silang lahat, Father God, hallelujah, silang lahat, Father God, idaloy mo po ang kagalingan na nagmumula lamang po sa inyo, sapagkat ikaw lamang ang nag-iisang dakilang manggagamot. You are the most and great physician in this world, Father God. Ikaw lamang ang siyang nag-iisa. Lord, hallelujah, kagalingan na nagmumula po sa inyo ay idaloy mo po sa bawat isa sa kanila. Mayroon sa aming ganyan po sa aming kapatid na si Sister Kim na kung o Diyos, siya po ay naghihintay na lang po o Diyos ng kaniyang panganganak, Father God. Lord, bigyan mo siya ng katatagan, bigyan mo siya ng katapangan. Lord, hallelujah, nawa o Diyos mailuwal niya ang batang ito ng matiwasay at wala pang anumang problema, at ang batang ito ay magiging malusog, Ama, at higit sa lahat sa kanyang paglabas sa mundong ito, mayroon siyang tangan-tangan na mga talento na magagamit niya for your glory. Maraming salamat, Father God, sa pag-ibig at kaligtasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At kung mayroon akong nakaligtaan, Father God, Lord, alam ko po, Ama, na ito po yung kita at yung naririnig. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. Yung mga nalilate po, no? Pwede po lang po ninyong i-review na lang po. Kasi sa aking pamangkin na si Inday Ronilyn, no? Okay po, so yun, i-reviewin mo na lang. Okay po, God bless us all. Thank you po, God bless, God bless, God bless, God bless. Bye-bye.